Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Merry Christmas po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Napakagandang panahon. Iba yung labig niya ngayon. Talagang ramdam mo na yung labig niya. Kaya medyo mas marami nang pumupunta ron sa kabilang gilid eh. Kasi doon kahit walang malamig na talaga. Pero hanggang dito ramdam niya yung labig eh. Yung mga butas-butas, takpan na lang yan. Takpan na lang. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya. Tayo po ay mag-uumpisa na sa ating gawain. Tayo po muna manalangin. Father God, salamat Panginoon sa umagang ito. Father God, ang ingatan mo ang iyong mga anak na parating sa lugar na ito ng ligtas, Panginoon. Pagpalain mo rin ang bawat isang narito, Panginoon. Dalangin ko, Father God, na bigyan mo kami ng katalinuhan, Panginoon. Maunawaan namin, Panginoon, yung mga salita sa umagang ito, Panginoon, na ituturo ni Kuya Mar, Panginoon, sa aming sa Kristo. Salamat, Father God. Patuloy mo pagpalain sa Kuya Mar, Panginoon, pagkalooban ng katalinuhan, mahabang buhay, lakas ng gadang ng kalisipan, Panginoon. Pagpalain mo siya pati ang kanyang buong pamilya. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo yung mga salita sa umagang ito, Panginoon. Lord, ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ito ang Anos Kuya Mar, para sa ating sa Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon ay tinatawag na Christmas season, ano? Ang pinaka-sentro, hindi talaga kundi talaga yung pinaka-sentro ng selebrasyon natin ngayon ay ang kapanganakan ng Panginoon. Again, sinasabi nga ni Sir Paul nung nakaraan, hindi po tayo particular sa hitsa o sa buwan o sa panahon ng kapanganakan ng Panginoon, kundi mas particular tayo doon sa realidad na ang Panginoon ay isinilang sa mundo ito. Amen. At dahil ngayon nga po ay Pasko, magandang pag-usapan natin at talakayin ang tungkol sa importansya ng pamilya. Ang ating pong pag-uusapan, piliin natin ang pamilya ng Panginoon. At siguro, bago tayo magpatuloy, magpipray muna tayo para gabayan tayo ng Panginoon. Aming Ama, kami po ay labis na nagagalak at nagpapasalamat sa oras na ito na iyong itinakda, Panginoon, upang minsan pa kami, Panginoon, ay makapag-aral ng iyong mga salita. Maaral, Panginoon, na kung saan ang layunin, Panginoon, ay mabigyan kami ng mas malalim na pangunawa sa mga kadahilanan, sa mga selebrasyon, at higit sa lahat, Panginoon, sa kabuluhan ng pamilya. At Panginoon, sa umagang ito, aking hinihiling ang iyong pagkakaloob ng wisdom at ng kaalaman, Panginoon, upang may bahagi ito po, O Diyos, ng buong linaw ayon sa nararapat ang iyong mga salita ayon sa pangangailangan ng iyong Biblia. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong pinagkakatiwalaan at sa pangalan ng Jesus. Amen at Amen. Praise the Lord. Ang narinig ko sa telebisyon nung nakaraan, may survey kung ano daw ang nagpapasaya sa isang tao tuwing Pasko. Dito daw may participation kaya tayo. Ano ang nagpapasaya sa inyo sa araw ng Pasko? Regalo. Family. Mga regalo. Mga regalo. Ni Pastora. Gwapo lang ang asawa, masaya na siya. Yung Pastor yun, basta maganda ang asawa, masaya na siya. Hallelujah. Parang ganun din ako. Hallelujah. Pero sa top answer, sa survey, lumalabas na ang karamihang nagpapasaya sa tao tuwing Pasko daw ay pamilya. Pumapangalawa yung gadget. Pumapangatlo, siyempre pera. Lahat po yun ay totoo naman. In reality. Kaya lang sa atin bilang mga Kristiyano, kung mas malalim yung ating pagkakaunawa sa selebrasyon ng Pasko, ang nagpapasaya sa atin yung katiyakan na mayroong Savior na ipinanganak sa mundo. Na meron tayong katiyakan na ano man ang mangyari, meron tayong masasandalan na tagapagligtas. Dahil alam naman natin na kaya pinadala ang Panginoon dahil sa lahat ng tao ay nagkasala at nagkabayan ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. So, tayong mga Kristiyano, ang ating pangunawa
ay nandoon sa ganung aspeto. Hindi naman maiaalis. Natural, pagka nandiyan ang pamilya mo, masaya ka. At natural, kung meron kang, sabi nga, nung nakaraan sabi ni Ate Christy, cellphone is life. Kung may cellphone ka, masaya ka naman. Lungkot naman kaya kung wala kang ginagluktong-lung. At masaya rin, siyempre, lalo na kung may pera tayo. Reality po yun. But then again, ang mas malalim na kasiyahan ng isang Kristiyano ay ang katiyakan natin na meron tayong Savior na ipinanganak sa mundo ito. Ito mang panahon na ito, o kung panahon ba ng kailanman, basta importante, check tayo na may Panginoon na pinanganak na tagapagligtas natin. Ngayon, ang sinasabi ko kanina, piliin natin ang pamilya ng Diyos. Hindi po masama na tayo bilang pamilya, bilang tao, mag-celebrate na magkasama. Basta lang, maganda, tama po yun. At dapat lang naman natin gawin yun. Sabi nga, sa top answer, kung buo ang pamilya, na sama-samang sumasamba, ay mas masaya. Ngayon, meron po ditong ilang mga masasabi nating warning or babala sa atin bilang mga pamilya. Tandaan po natin na ang purpose ng Diyos sa pag-create niya ng tao is para maging kapartner niya sa kanyang mga creation. Tayo yung pinaka-partner ng Panginoon sa kanyang creation. That's why nag-create siya ng family. Ang component ng family, alam naman natin yan, ama, ina, anak. Para ma-consider siyang pamilya. Kung wala namang ama, hindi pamilya. Kung walang ina, hindi rin pamilya. Kung walang anak na, hindi pamilya. Partner lang. Pero ang Diyos, talagang naglagay siya ng example na ganito ang family. May Eva, may Adan, may anak na Cain at Abel sa simula. Pero ang malungkot, yung pamilya, ang unang tinarget ng kaaway para wasakin. To the point na ang pamilya ay nagkaroon ng murder sa kauna-unahang pagkakataon. Yung nangyari sa Garden of Eden, after diba ng kanilang paghahandog ni Cain at ni Abel, pinatay si Abel dahil sa natuhan Diyos kay Abel at na hindi nalugod ng Diyos kay Cain sa handog nila. So doon nagsimula, nakita natin na yung nangyari sa pamilya ay winasak na kaaway. At dahil sa pagkawasak ng pamilya, nagkaroon ito ng repercussion continuous hanggang sa dumating sa panahon ni Noah, di ba? Kita natin yung paglala ng kasalanan to the point na yung mundo ay tinunaw ng tubig. Nilubog yung mundo sa tubig. Now, ang Diyos, sabi ko nga, ay hindi naman pamagubago ng isip sa kanyang plano, sa kanyang programa. So, nakakita siya ng isang pamilya na po pwedeng magpatuloy ng kanyang programa through Noah. So, another, pamilya, may asawa, may anak, may mga anak, gano'n. Kaya lang, dumating sa punto na nagkaroon na naman ng matinding problema dahil dun sa mga anak-anak. Nagkagulo-gulo na naman ang buong mundo. Nakakita na naman ang Panginoon ng isang pamilyang pwede niyang maging modelo kay Abraham. Kita natin yung pamilya ni Abraham, kung pwede natin sabihin na model siya. Pero hindi pa rin, bigo pa rin eh. Dahil tandaan natin, sa panahon ni Abraham, ang pamilya niya ay hindi lang naman isa. Meron siyang pamilya kay Hagar, may pamilya siya kay Sarah, may pamilya siya kay Keturah. At doon sa mga pamilya niya, nagsilutangan na naman yung mga problema ng pamilya ni Abraham. Nakita natin yung problema mismo doon sa pamilya ng kambal ni Jacob at ni Esau. So, nakita natin yung problema doon. Nakita natin yung problema kay Ismael na ninuno ng mga Muslim. Nakita natin yung problema doon sa pamangkin ni Abraham na si Lot, yung Moabita at saka Amonita. Nakita natin yung problema doon sa mga Midianita na pamilya ni Abraham kay Keturah. So sa ganung problema sa mga pamilya-pamilya,
makikita natin bigo pa rin ang Diyos doon sa pamilya na gusto niyang i-model sa atin bilang tao. Now, sa ating kapanahonan, dumating sa punto na ang Panginoong Hesus ay nagturo tungkol sa pamilya. Maalala ninyo mga kapatid, kung ating babasahin sa mga aklat ng Mateo, sabi po dito, Mateo 12, 46 hanggang 50. Babasahin ko dito. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang mga alagad. Ulitin ko. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama ang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Pag tinignan natin itong pangungusap ng Panginoon dito sa ating binasa, parang offending ito sa part ng mga nakikinig. Considering na ang Panginoong Hesus ay galing sa isang pamilya na maituturing na modelo. Kaya lang, the way na ang Panginoon ay sumagot, doon sa nagsasabi na andyan yung nanay mo at saka yung mga kapatid mo sa labas, gusto kang makausap. Mapapansin natin doon na yung kanyang sagot parang walang excitement na sasabihin, ay yes, nandito si nanay, nandito yung mga kabrad ko, mga kasis ko. Hindi siya nagpakita ng ganung excitement. Sa halip, parang pabalakbak ang sagot eh. Sino ang aking mga ina? Sino ang aking mga kapatid at aking ina? Ito na mga nakikinig ng salita ng Diyos. Sa part mo kung ikaw ay nakikinig bilang isang ordinaryong pamilya, sasabihin mo talaga, kabastos naman ito. Natulingan pa naman siyang modelo at Panginoon tapos ganyan siya magsagot. Ang in-expect ng tao sa kanya doon sa panahon na yun, ay magkaroon siya ng parang importansya. Nasabihin na, uy, andyan pala si nanay, papasukin ninyo, paupuin nyo dito. Andyan pala yung mga kapatid ko. Bigyan nyo ng aircon po, sa malamig sila umupo, parang gano'n yung ina-expect ng tao. Pero sa sinabi ng Panginoon, masasabi ko nga na parang offending sa part natin bilang sa literal na pamilya, parang ang bastos ng dating. Pero ang point dito is, yung ipinapakita ng Panginoon, sino yung tunay na pamilya na gusto niyang i-project sa kanyang pangangaral. Tandaan natin na ang mga pamilya, ang intensyon ng Panginoon ay siyempre magkaroon ng kapartner, magkaroon ng kasiyahan bilang pamilya. Kaya lang ang Panginoon ang kanyang ipinapakitang pamilya, yung pamilya na nanggagaling sa Ama. Wala namang binabanggit, di ba? Pag pamilya sa langit, wala binabanggit doon na ina eh. Pero yung pamilya ng Panginoon, there's a Father, the Son, and the Holy Spirit, which sa part natin, kung pwede natin sabihin, na tayo kabilang doon sa mga bunga ng banal na Espiritu, tayo mga ituturing na mga anak ng Diyos, at ang Ama ang siyang Diyos, ang Diyos natin ang siyang Ama, at ang Panginoon ang pwede natin sabihin, ina natin. Parang complicated sa ating pananaw, pero sa reality, wala ka kasi binabanggit ng ina sa langit. Ang malinaw, mayroong Ama, at tayo yung kanyang mga anak. At ang gustong mangyari ng Panginoon ay magkaroon tayo ng mas mahigit na pagpapahalaga sa pamilya sa langit. Yung pamilya na ang Diyos ang ating Ama. Kasi kung yung aasahan natin dito para sa halimbawa sa kaligtasan natin, yung ating pamilya, mabibigo at mabibigo tayo. Tandaan natin mga kapatid, dito sa mga aklat ng Mateo 10:21-12,
Sabi po dito, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sa palagay niyo ba, ang warning na ito ng Panginoon is parang wala lang, just for fun. Hindi siguro eh. Seryoso ang Panginoon dito eh. Kasi ang tinutukoy ng Panginoon dito, sa huling panahon, ang magiging sitwasyon po natin, tandaan natin na tayo yung papipiliin. Kung dumating tayo sa punto na ang tribulation ay madat na natin sa ating henerasyon, magkakaroon talaga tayo ng pagpipili o papipiliin talaga tayo. At sa pressure, halimbawa sa atin na pagkukwentuhan natin, pastor, na pagkukwentuhan natin na Juju. Kung ikaw ay napipressure dahil sa iyong sobrang attachment sa pamilya, mahal na mahal mo ang iyong anak, at darating ngayon yung punto na dahil ang gusto ng demonyo ay mapahamak tayong lahat, ipipressure yung tatay. Nabanggit ko na ito ng minsan. Halimbawa, ikaw ang pastor, mahal na mahal mo ang anak mo. Ipinakikita sa iyo ng diablo ang pagtorture sa anak mo. Habang ikaw naman ay nakagapos at sasabihin, i-deny mo na ang pananampalataya mo at pagiging pastor mo para iligtas ko itong anak mo. Para hindi ko na ito patayin. Dahil mahal na mahal mo yung anak mo. Ikaw, pastor, anong gagawin mo? Magdi-decide ka bang i-deny ang pananampalataya mo? Or magdi-decide ka na manatili sa pananampalataya mo at hayaan ang iyong anak ay mamatay? Sa matinding pressure na ating pinag-uusapan, saan ka tatayo? Ngayon, balik na rin natin ang sitwasyon. Ikaw, anak, hindi ka mananampalataya, ang tatay mo ay pastor, ikaw naman yung nalagay mo sa presyo. Papatayin ko itong pastor na ito. I-deny mo ang papa mo. Dahil sa ikaw ay hindi mananampalataya, sasabihin, oh sige, subihin, ito lang problema. Ang bigat ng sitwasyon, mga kapatid. That's why, ang sabi ng Panginoon, yung higit nating katakutan, ay yung pumapatay ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno. Ibig sabihin, darating halimbawa man tayo sa punto na magkakaroon ng ganung presyo, kailangan nating tayuan ang ating pong pananampalataya. Hindi para ipahamak yung pamilya. Tandaan natin, ang diablo ay tusok. Kung sinunod natin yung kanyang presyo, hindi naman niya talaga gagawin iligtas yung anak, ipapatayin pa rin talaga eh. Or vice versa. Ngunit kung malalim yung ating pagkakaunawa sa salitang pamilya, makatitiyak po tayo na yung ating pamilya naman ay mananatili at ligtas dahil ang Panginoon ang ating tagapagligtas. Hindi po yung pamilya natin. Of course, we have to pray for our family. Kailangan natin gawin yun para sa kaligtasan ng ating pamilya. Mag-intercede tayo para sa ating pamilya. Pero kung ang issue ay ang kaligtasan, kailangan ang tatayuan natin ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi ho natin tatayuan ang salita ng Diyos at madadala tayo sa pressure ng mundo, hindi lamang ho tayo ang mapapahamak, pati yung buong pamilya natin mapapahamak. Kaya napaka-importante mga kapatid na maunawaan natin na yung pamilyang higit natin dapat panghawakan at yakapin ay ang pamilya, ang Panginoon ang ulo, ang sentro, ang ama. At nang sa gayon, yung ating pong kaligtasan ay matyak at hindi po tayo madadala sa presyo ng kaaway. Ipagkakanulog ng magulang ang anak at ang anak ay ipagkakanulog ng magulang. Vice versa. Ang Panginoon ang nagsasalita dito eh. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, yung sitwasyon, napakahirap kung hindi tayo malalim sa pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos.
At kung nagkaroon tayo ng too much attachment ika nga sa family, that will also result sa kapahamakan. Sa too much attachment natin, tanda natin mga Pilipino tayo, ang kultura natin ay priority natin ang pamilya. Ipakikipaglaban ko ang aking pamilya. Meron pa tayong naririnig ng mga salita na, sana ako na lang. Bakit siya ba? Dahil mahal yung pamilya. Wala akong masama. Tama ko yun. Dapat natin mahalin ang ating pamilya. Pero kung nauunawaan natin na yung ating higit na mahalagang pamilya ay ang pamilya sa Panginoon, magkakaroon tayo ng mas higit na pagpapahalaga sa ating pamilya. Ibig ko sabihin, mahalin natin ang ating pamilya. Pero huwag natin kalilimutan na there will be a time na yung pamilya pala natin din ang magpapahamak sa atin. Kung hindi natin naunawaan yung pamilya ng Panginoon, mapapahamak din tayo. Dahil sabi ng Panginoon, ipagkakanulo ka ng iyong anak. Ang manugang, ipagkakanulo ang biyanan. Ang biyanan, ipagkakanulo ang kanyang manugang. Napakadelikado po yun. Pero kung malinaw sa atin, yung pamilya natin ay marirestore sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo mangangamba. Sabi ko nga, kung nandun ka sa time na nasa pressure ka, tapos sasabihin mo, sige na, dahil mahal ko ang aking pamilya, i-deny ko na lang si Kristo. Alang-alang sa anak ko lamang tatayin. Na-deceive po tayo. Hindi natin gustong ipahamak yung ating mahal sa buhay. Hindi natin gustong ipahamak yung ating mga anak. But if nauunawaan natin na ang Diyos pa rin ang magre-restore ng pamilya natin sa kanyang piling kapag hindi natin i-deny ang ating pananampalataya at ang ating Panginoon, ligtas pa rin naman siya. Hindi pa rin mapapahamak yung ating mahal sa buhay dahil nauunawaan natin ang mas malalim na yung pamilya natin ditong pansamantala na nabigo yung pagpumodel ng mga naunang mga tao, ng mga patriarka. Ang nakatitiyak po tayo, yung ating pamilya na inaalagaan sa piling ng Panginoon, may kasama pa rin natin. Kaysa naman itatwa natin ang Panginoon at tanggihan natin yung ating pananampalataya. Dahil sa sobrang pagmamahal natin sa ating anak, asawa, biyanan o manugang, ipagpapalit natin yung ating pananampalataya. Sinabi rin ng Panginoon, di ba? Ang hindi magtakwil ng kanyang magulang, anak at kapatid na hindi karapat-dapat sa akin. Mabigat na pananalita ito. Pero naiintindihan ng Panginoon yung kanyang sinasabi. Dahil ang kanyang sinasabi ay hindi para dito sa mundong ito. Ang sinasabi niya ay para sa future pamilya natin. Na dapat natin higit na pahalagahan yung ating pamilya sa pananampalataya. Amen po ba? Magsisimula po yung ating pong matinding challenge, yung matinding pressure sa ating pamilya kapag nakita na natin yung kalagayan na binabanggit sa Revelation chapter 13. At kapag nangyari po yun sa ating henerasyon, dito masusukat mga kapatid kung gaano tayo kalalim sa ating pananampalataya. Dito masusukat kung gaano yung ating pagkakaunawa sa sinasabi ng Panginoon. Ang hindi magtatwa ng kanyang magulang, ng kanyang kapatid, ng kanyang mga anak ay hindi karapat-dapat sa akin. Mabigat, di ba? Akalain mong ganun ang sasabihin ng Panginoon. Ang hindi mag-iwan ng kanyang pamilya, ng kanyang anak. Marami ang nadidisip sa ganitong turo, Pastor. Marami ang napapahamak sa ganitong turo dahil hindi naunawaan yung ibig sabihin. Masakit po katotohanan yun. At yung iba ginagawang literal. Katunayan, patawarin ako ng Diyos, nandudoon ang kuya mo. May teaching siya ganito eh. Napapabayaan na yung kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya dahil yung kanyang focus ay focus na sa ministry. Nawala na yung respeto ng pamilya niya sa kanya sapagkat yung kanyang responsibilidad na mag-provide sa pangangailangan ng pamilya ay tinalikuran niya. Which is napaka-risky. Kailangan natin unawaan ito mga kapatid na ganitong turo. Na pag sinabi nga hindi mag-iwan ng anak, pamilya, asawa,
ay hindi karapat-dapat sa akin. Pag naging literal ito sa ating kaisipan, napakadelikado rin, mapapahamak din po tayo. Kaya nga po kailangan mas malalim yung ating pagkakaunawa sa pamilya eh. Binigyan tayo ng pamilya, we have to provide for them, we have to take care for them, sapagkat sila yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ngunit kung mali yung ating interpretasyon doon sa sinasabi ng Panginoon na mag-iwan ng kanyang pamilya ay hindi karapat-dapat sa kanya, hindi natin dapat gawin literal ito. At mapapahamak din po tayo. Masakit isipin na dahil namasa mo sa Biblia, hala, bitbit ka na ng Biblia, ikot ka na kung saan-saan, wala ka nang pakialam doon sa mga anak mo nag-aaral, wala ka nang pakialam sa mga upa sa bahay, bayad sa kuryente, dahil nasusulat. Kailangan iwanan ko ang aking pamilya, alang-alang sa pamilya ng Panginoon. Mali po. Again, ang sinasabi natin dito, ang pagpapahalaga sa pamilya ay iminomodel ni Abraham. Ipinakita sa atin yung pagpapahalaga, yung importansya. Sa kabila ng kanyang pagiging illegitimate child, anak ni Hagar, hindi pa rin pinabayaan ni Abraham yung kanyang pag-take care kay Ismael. Hindi niya pa rin pinabayaan si Ismael. Inasikaso niya pa rin. Ganun po ang ibig sabihin. We have to take care for our family. Ibigay natin yung pangangailangan. Ngunit hindi natin dapat kaligtaan ang pamilya natin. Higit na mahalaga ay ang pamilya natin sa Panginoon. At siya dapat ang sentro ng ating pamilya. Yung ating too much attachment sa pamilya ay mababalansin ng ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin ito mababalansin, ipapahamak rin po tayo ng mga turo ng gano'n. Kailangan po nating balansin ito. Kaya po natin ito pinag-uusapan upang makita natin yung importansya ng pamilya natin dito sa lupa at higit na importansya ang pamilya natin sa langit. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Loobin mo na ako, Diyos, na sa aming naikling pagtalakay ay maunawaan namin, Panginoon, ang kahalagahan ng pamilya at ang importansya, Panginoon, ng pamilya na ikaw ang aming Diyos at Ama at sentro, Panginoon, ng aming pamilya. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ito at hindi kami mapapahamak dahil sa aming pagmamahal ng hindi naman ako, Panginoon, sentro. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng kaunawaan sa mga turo mo at ngayon patuloy kaming lumakas at lumalim sa pagpapahalaga namin sa aming pamilya at sa aming pananampalataya. Purito ito sa mga ito sa iyong paborito sa salamat sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Good morning.